Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon ito ng 1976. Lugar ng Apayao. Itago mo na lang ako kay Waga sa pangalang Daniel. At ang aking kaibigan ay si Goryo, pati na rin si Ramon. Isa akong purong katutubo sa aming lugar sa Apayao. Bata pa lamang ako ay nakikita ko na ang mga ritual na ginagawa ng aking mga magulang. Pati na rin sa aming barangay na kinagisna ng aming pagiging katutubo. Kakaiba rin ang aming kasuotan at mahilig nga kami sa makulay na pananamit, lalong-lalo na ang kulay pula na aming paborito. Dahil para sa amin ang kulay pula ay isa kang mandirigma na hindi basta-basta umuurong sa kahit na anumang laban. Alam naman natin ang mga katutubo noon ang tumulong sa mga sundalo upang puksain ang mga dayuhan na pilit na sumasakop sa ating bansa. Kaya naman proud ako sa aking sarili na isa akong katutubo at isa ang aking lahi na nagpalayas sa mga mananakop. Salat man kami sa kagamitan o material na bagay, masaya naman kaming namumuhay roon kasama ang aming mga mahal sa buhay. Hanggang sa unti-unting namumulat ang aking kaisipan at nagsimula na akong mag-aral hanggang sa makatapos ng kolehiyo. Yun ay para sa aking pamilya rin dahil may pangarap din ako para sa kanila at hindi habang buhay manatili sa bukid. At nang magkaroon na nga ako ng pagkakataon na magtrabaho sa kabayanan, nakilala ko si Goryo at Ramon na kung saan doon mismo ito lumaki. Wala ni kahit na anumang tribo ang pinagmulan o kahit na anumang tradisyon ang ginagawa sa buhay. At kahit papano nga'y nakapagtapos tayo ng pag-aaral, nagkaroon din ako ng maayos na trabaho sa isang pribadong kumpanya na hindi ko na lamang sasabihin sa kwentong ito. At dahil nga isa akong katutubo, dala-dala ko pa rin sa bayan ng ibang mga ritual na aking kinagisnan sa aking mga magulang at lahi. Masasabi ko namang maayos ang sahod ko noon bilang isang empleyado. Kaya kumuha ako ng sarili kong silid para magawa ko pa rin ang mga tradisyon na aking kinagisnan. Ano ba yung ginagawa mo, Daniel? Napakaraming usok naman dyan sa silid mo. Ano ba yan, may sunog? Pagtatanong na wika ni Ramon habang may ginagawa kong ritual sa aking silid. Nagpapausok lang ako. Medyo malamok kasi. Kaya yan, pasensya na . Bakit ka nga ba napunta rito? Ano ba yung sa atin? Wala naman. Napunta lang ako rito kasi hinahanap ko si Goryo. Akala ko nandito sa silid mo. Parang hindi naman panglamok yung pinapausok mo . Parang amoy kamang yan. Magkasama na yan. Takot ang lamok sa kamang yan. Tugong wika ni Daniel kay Ramon na kanina pang nagrereklamo. Saan na kayo nagpunta yung si Goryo? Kanina ko pang hinahanap . Pupunta sana kami ng palengke para mamili ng mauulam natin mamayang gabi. Ako na lamang sasama sa'yo para matigil na yung karereklamo mo. Saglit lang, tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Isinarado ni Daniel ang kanyang pintuan at itinabi ang lahat ng kanyang mga gamit para sa kanyang mga ritual na ginagawa. At sa ilang minuto ay lumabas na ito sa kanyang silid. Si Ramon ang umahawak ng kanilang budget para sa kanilang buwan ng pagkain na kanilang inaambag-ambagan para makatipid sa buwan ng sahod. Ano ba kasi yung mga gamit mo dyan, Daniel? Napakarami naman. Parang kakaiba rin yung mga pinagagagawa mo sa loob ng silid. Huwag ka na ngang maraming tanong. Sasamahan na nga kita sa palengke, di ba? Tara na at baka masaraduhan pa tayo. Anong oras na Hindi ka pa rin pala nakakapamili ng pang-ulam natin. Siguro kasi, kanina ko pang hinahanap. Saan na naman kayo nagpunta yon? Siguro nang bababae na naman. Napakamot na lamang ng ulo si Daniel sa mga sagot sa kanya ni Ramon. At nagpatuloy na nga sila sa paglalakad patungo sa palengke. At ilang minuto nga ang nakalipas ay nakarating na rin sila roon. Ano ba ang gusto mong ulam, Daniel? Piniritong tilapia o piniritong tulingan? Pabayaan na lang natin yan si Goryo. Basta kung ano yung nakahain mamaya sa mesa, kumain na lang siya. Siguro yung tulingan na lang. Mas masarap yan kapag pinirito. Ate, pagbigyan mo nga kami ng 4 na pirasong tulingan.
Pakilinisan mo na rin po ha, para diretso luto na lang kami ron. Maya-maya ay nakita nila si Goryo na naglalakad na may kasamang babae sa may palengke. Lintik naman talaga itong si Goryo, oo. Inuuna pa yung pambababae. Alam naman niya na kaming dalawang naka-assign ngayon para mamili sa palengke. Kaya hindi nakakaipon eh. Puro pambababae ang inaasikaso. Minsan siya pa ang pinakahuling magbigay ng ambag. Pinakamalakas pang kumain. Hayaan mo na si Goryo. Binata naman, di ba? Malay mo magkaroon na rin siya ng jowa niya. At yun na rin yung makakasama niya balang araw. May trabaho naman siya. Hindi naman sila naghihirap sa buhay kaya ganyan. Hayaan na lang natin. Napapakamot na lamang sa kanyang ulo si Ramon habang tinitingnan si Goryo na naglalakad patungo sa malayo habang kasama ang babae. Masasabi kong hindi naghihirap ang pamilya nila Goryo at ang trabaho para sa kanya isang libangan lang upang magkaroon din ng karagdagang karanasan. Hindi tulad namin ni Ramon na talagang lumaki sa hirap ng buhay. Kaya naman hindi kami maaaring makipagsabayan kay Goryo para lamang maging easy gulaki sa buhay. Lalo pat pareho kaming nagpapadala ni Ramon sa aming mga magulang. Sambit na wika iyon ni Ramon na kanina pang naiinis kay Goryo habang nakikita niya itong papalayo. Ikaw talaga Goryo, maghihiwalay din kayo kala mo. Sa una lang yan masaya. Ay nako. Sa muli nilang pagbabalik sa dormitoryo, tinulungan na ni Daniel si Ramon sa pagluluto. May toyo't kalamansi pa ba tayo dito Ramon? Maghahanda na ako ng masarap na sausawan para naman marami tayong makain. Nako, wala na yata tayong toyo't kalamansi dyan. Bumili ka na muna kay Aling Maming. Pakiusap naman Daniel. Napagutusan pa nga si Daniel para bumili ng kanilang sausawan. Madali siyang nagtungo sa isang tindahan na malapit sa kanila. Nang nagmamay-ari ay si Aling Maming. Aling Maming, pabili nga ho ng kalamansi pati toyo. Yung tingi-tingi lang ho. O sige Daniel, saglit lang. O eto. Mukhang masarap yata ang ulam ninyo. Tulingan lang ho Aling Maming na binili namin sa palengke. Matapos may abot ni Daniel ang bayad kay Aling Maming. Maya-maya ay dumating na itong si Goryo. Oy Daniel, ano bang binibili mo dyan kay Aling Maming? Sausawan ng ulam natin. Naku, lagot ka kay Ramon. Kanina ka pang hinahanap. Nakita ka namin sa palengke na may kasamang babae. Kanina pang aligagayon sa paghanap sa iyo. Ayun at niluluto na yung ulam na binili namin sa palengke. Pasensya na kayo. Hinatid ko lang kasi yung babae ko eh. Humihinging pasensya ni Goryo kay Daniel. Huwag kang humingi ng pasensya sa akin. Kay Ramon ka humingi ng pasensya. Kasi sa akin walang problema eh. Magkasabay na nagtungo ang dalawa kung saan nagluluto si Ramon. At habang papalapit pa lamang kami, bakas na sa mukha ni Ramon na nakasimangot ito. Na para bang wala sa kondisyon. Habang nagsasalita ito ng, Yan ang sinasabi ko sa'yo Goryo. Inuuna mo pa yung pambababae mo. Darating ka lang kapag kakain na. Pasensya na kayong dalawa. Minsan lang naman eh. Unawain nyo na lang ako. Hindi na minsan yung ginagawa mo Goryo. Paulit-ulit na yan. Kung hindi ka lang namin kaibigan ni Daniel. Nako, kanina ka pa namin kinutusan dito. Nanggigigil na paliwanag ni Ramon sa kanilang kaibigan na si Goryo. Tara na at kumain na tayo. O dito ka na Goryo. Saglit lang at ihanda ko pa pala itong sausawan natin. Matapos maihanda ni Daniel ang kanilang sausawan, sabay-sabay na silang kumaing tatlo. At nang matapos na nga silang kumain, pinagugas na lamang nila ng pinggan itong si Goryo. Walang problema sa akin ang paghugas ng pinggan. Para naman makabawi ako sa inyong dalawa. Lalo nang mabait kong kaibigang si Ramon na kanina pang nakasimangot. Nako, kung hindi lang talaga kita kaibigan Goryo, hindi kita ipagluluto ng masarap na ulam. Sabay-sabay na nagsipagtawanan ng tatlo habang patuloy na nagbibiroan. Sambit na wika naman ni Daniel sa dalawa. Siya nga pala, sa susunod na linggo 5 araw akong walang pasok. Uuwi muna ako sa bahay namin para naman makasama ko yung pamilya ko. Namimiss ko na rin kasi yung mga magulang ko at kapatid. Sa amin kasing pamilya ako lang nagtangkang makipagsapalaran dito sa bayan. Alam nyo naman siguro na isa akong katutubo, di ba? Pero pilit kong ina-adapt ang pamumuhay rito para din yun sa mga mahal ko sa buhay. Ano, sasama ba kayo sa amin? Yun lang naman ay kung wala kayong pasok sa trabaho. Ayun, sakto Daniel. Pero 3 araw lang akong walang pasok eh. Tugong wika iyon ni Goryo. Maganda yung pinaplano ninyo. Pero may pasok ako eh. Subukan ko magpaalam ng 3 araw. Baka sakaling payagan ako.
Pagbibirong wika naman ni Goryo kay Ramon. Huwag mong subukan, Ramon. Gawin mo. Minsan lang naman to eh. Nako, dumali ka na naman, Goryo. Palibhasa, wala kayong pasok. Baka pagdating ng oras, imbis na 3 tayong magkakasama sa bahay namin, kaming 2 lang ni Goryo tuloy makakarating doon. Oo, Nay, sa sakripisyo ko ng 3 araw, di ba? Ang kulit nyo namang 2. Sinisiguro lang namin. Alam mo naman mas masaya kapag 3 tayong magkakasama roon. Ayos, makakagala rin ako. May mga babae ba doon, Daniel? Naku, ang dapat nating hindi isama yan si Goryo eh. Pambababae na naman ang nasa isip. Bakasyon ang pupuntahan natin doon, hindi babae. Nagsipagtawanan na lamang 3 ayon sa kanilang pinag-uusapan. Maya-maya pa'y muling wika ni Daniel. Papaalalahanan ko lang kayo ha. Walang kuryente sa lugar namin. Sa layo ba naman ang bahay namin sa syudad na ito? Walang kabling makakaabot sa lugar namin. Basta ayaw ko lamang makakarinig ng mga reklamo ninyo ha. Alam nyo namang bukid yun, di ba? Lalong-lalo ka na, Goryo. Anak mayaman ka pa naman. Makalipas ang ilang araw, nakapagpaalam na nga itong si Ramon sa kanyang trabaho at piniyagan naman ito. Kaya naghanda na rin sila ng kanilang mga gamit. Sa pagdating nga ng araw na nakatakda ng kanilang pag-akyat, ayon kay Daniela ilang oras din silang maglalakad hanggang sa makarating sa kanilang tahanan. Kinakailangan pa umano nilang tumawid sa 3 ilog dahil nandoon ang malapit na daan kaysa magpatuloy na tumawid sa masukal na kagubatan. Isipin nyo na lamang 2 na professional hiker tayo para kahit papano mabawasan yung pagod na nararamdaman nyo. Para sa akin kasi normal na daan lang ito. Ito na yung kinagisnan ko simula bata pa ako eh. Kaya kumbaga nakakondisyon na yung katawan ko para rito. Ay, ang layo nga pala nito, Daniel. Nakakapagsisi rin kahit papano. Pwede bang bumalik na lang tayo? Puro ka naman reklamo, Ramon. Magpatuloy ka na lang sa paglalakad. Para ka namang binabae. Pangungot siyang wika ni Goryo kay Ramon na kanina pang pagod na pagod sa paglalakad. Kaya mo yan, Ramon. Wala pa nga tayo sa kalahati. Hindi pa rin tayo nakakatawid ng ilog. Ang akala ko si Goryo yung magrereklamo sa atin. Parang ikaw naman yata yung nagmukhang yayamanin sa sitwasyong ito. Oo nga, Daniel. Masyado namang OA itong si Ramon. Akala mo anak mayaman. Hindi ako OA. Hindi rin ako mayaman. Talagang nakakapagod oy. Tama na yung bangayan ninyong 2. Ipagpatuloy na natin ang paglalakad. Malapit na tayo sa pinakaunang ilog. Nagpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakad. Kahit naiika-ika na itong si Ramon na kanina pang nagrereklamo. Hanggang sa marating nila ang pinakaunang ilog. Sa mga oras na iyon ay hindi naman kataasan ng tubig. Subalit rumaragasa pa rin ito na umaabot sa kanilang tuhod. Hindi naman nabiyayaan ng tangkad itong si Ramon. Kaya nagpaalalay kay Daniel at kay Goryo sa pagtawid. Daniel at Goryo, huwag ninyo akong bibitawan ha. Kapag binitawan ninyo ako rito, siguradong doon ako pupulutin sa dulo ng ilog na ito. Ang sabi kasi sa'yo ng magulang mo noong bata ka pa, kapag sa tanghali ay matulog ka, hindi yung puro laro. Oo na, sige na Goryo. Matangkad ka na, mababa ako. Basta ang mahalaga makatawid ako sa ilog na ito. Alalayan niyo ako baka madala ako ng agos. Ipinagpatuloy ng 3 ang dahan-dahang pagtawid sa ilog. Hanggang sa maya-maya pa'y nakatawid na rin sila sa kabila nito. At muling binaybay ang daan patungo sa kabilang ilog na kanila namang dadaanan. Wala na bang katapos ang ilog ito, Daniel? Nakakapagod na rin. Kunting tiis na lang. Makakarating din tayo sa bahay namin. Pag nakarating na kayo roon, sulit ang lahat ng pagod nyo. Muling nagpatuloy ang 3 sa kanilang paglalakad hanggang sa makatawid sila sa 2 at 3 ilog. Subalit hindi pa sila tapos sa kanilang lakbayin dahil kinakailangan pa nilang tawirin ng isang bukid kung nasa saan ang tahanan nila Daniel. At sa ilang oras na paglalakad ay narating din nila ang tahanan na ikinamangha ng 2 dahil sa sibilisasyong namumuhay roon. Muling sambit na wika pa ni Ramon habang patuloy na nagmamasid sa kanilang sityo. Ang liliit pala ng bahay rito, Daniel, na parang yari lang sa kahoy, sawali at pawid. Papaano kayong namumuhay rito samantalang napakalayo ninyo sa kabayanan? Papaano na lang yung mga pagkain ninyo at yung pang-araw-araw na bilihin? At isa pa kapag nagkasakit ang mga bata at matanda rito, papaano ninyong itatawid yun sa ilog?
3 ilog ang kailangan tawirin para lang makatawid sa bayan. At habang naglalakad silang patungo sa isang tahanan, sinagot ni Daniel ang mga tanong sa kanya ni Ramon. Hindi namin kailangan dito ng makabagong teknolohiya. Ang punong babaylan lang ay sapat na. Siya ang nanggagamot sa amin dito. At hindi lang siya basta-bastang manggagamot. Isa rin siyang sagradong tao na ginagalang namin sa sityong ito. Ganoon ba yon? Meron din palang sagradong tao. Ang akala ko mga bagay lang. Pero bakit dito sinasamba niyo yung taong yon? Hindi naman sa sinasamba. Ginagalang ang sabi ko. Dahil siya ang may kakayanan para makapasok sa kabilang mundo. Kakaiba ang kaalaman na meron siya. Isa rin akong babaylan. Pero higit ang kaalaman na tinataglay ng aming punong baylan. Anong babaylan ang sinasabi mo, Daniel? Hindi namin maunawaan. Pagtatanong na wika ni Goryo kay Daniel na kanina pang napapakamot sa kanyang ulo sa kadahilan ng hindi nito maunawaan. Wala ka bang alam sa babaylan, Goryo? Ano ka ba? Tumanda ka na rito sa mundo. Ang babaylan, sila ang may kakayanan para makipag-usap sa espiritu. At may kakaiba rin silang mga pamamaraan na hindi natin nalalaman. At ang karamihan sa kanila ay mandirigma sa mundo na espiritual. Alina kayong dalawa. Tama na yung pag-aasaran ninyo. Nandito na yung bahay namin. Sambit na wika pa ng kanyang itay nang makita siyang nakatayo sa may pintuan. Oy Daniel, mabuti naman at nagawi ka rito sa bahay. Sino naman yung dalawang kasama mo na nasa iyong likuran? Ohoy tay, sa katunayan ay 3 araw kaming mananatili rito. Wala kasi kaming pasok Kesa naman manatili kami sa bayan, nakakasawa na rin. Ito nga po pala si Goryo at si Ramon. Mga kaibigan ko sa bayan. Mababait ang dalawang yan. Yun nga lang medyo makulit. Magandang anong oras na ba, Goryo? Tanghali na? Oo, tanghali na. Magandang tanghali sa inyo. Magandang tanghali rin sa inyong dalawa. Pasok kayo sa aming munting bahay. Madaling naganda ng pagkain ng itay ni Daniel. Habang silang tatlo ay naghihintay sa may kusina. Maya-maya pa'y dumating ang 2 dalagang kapatid ni Daniel habang nagwiwika ito sa kanya ng, Kuya Daniel, nandito ka po pala. Kamusta naman po yung trabaho niyo sa bayan? Maayos naman kapatid. Kamusta kayong dalawa rito? Namiss ko kayong dalawa. Kaya nga dito ko ubusin ang oras ko para makasama ko kayo ni Inay at Itay. Nakita naman iyon ni Goryo at Ramon. Dahil na rin sa may kagandahan ng 2 kapatid ni Daniel na animoy kumikislap ang mga mata nito. Lalong-lalo na itong si Goryo. Pasensya na kayo mga kapatid Hindi na namin natulungan si Itay sa paghahanda ng pagkain. Pagod na rin kasi kami sa paglalakad. Alam nyo na kahit papaano nanibago na rin yung katawan ko. Sa layo ba naman ang lugar natin na ito? Sambit naman ang isang magandang dalagang kapatid ni Daniel. Sino naman po yung 2 kasama mo, kuya? Siya nga pala. Ito si Goryo at ito naman si Ramon. Kaibigan ko ang 2 ito sa bayan. Sige na, 2 maganda kong kapatid. Pakitulungan naman dun si Inay at Itay. Maraming salamat Pinalis na ni Daniel ang 2 niyang dalagang kapatid. Sa kadahilan ng kakaiba na ang titig ng 2 niyang kaibigan. At nang makalayo-layo na nga ang 2 dalaga. Dali-dali niyang siniko ang 2 kaibigan na kanina pang nagbubulungan. Anong pinag-uusapan yung 2 dyan? Nako, alam ko nang iniisip ninyong 2. Huwag ninyong papatusin ang 2 kapatid ko Kaya kong kalimutan ang pagiging magkaibigan natin. Pananakot na wika ni Daniel sa 2 niyang kaibigan. Daniel naman, masyado ka namang high blood. Hindi mo naman sinabing may 2 ka palang magandang kapatid. Siya nga naman Daniel, ipakilala mo naman kami ng lubusan sa kanilang 2. Nako, tigilan niyo akong 2. Kukutusan ko kayong 2 sa ulo Dapat pala hindi ko na kayo sinama rito. Pagsisising wika ni Daniel sa 2 niyang kaibigan. Maya-maya pa'y naghanda na ng pagkain ng kanyang mga magulang. Sabay-sabay na nga silang kumain doon sa mesa. At nang matapos na nga silang kumain, madaling kinausap si Daniel ng kanyang itay. Dahil sa pinapatawag umano ito ni punong baylan. Sambit na wika pa nito sa kanya ng, Daniel anak, matagal nang sinabi ito sa akin ni punong baylan. Kinakailangan mo raw magtungo sa kanilang tahanan dahil may mahalaga raw kayong pag-uusapan. Kaya marahil ito na yung pagkakataon dahil nandito ka na. At ito ay patungkol sa sagradong kampilan. Malakas ang kutob ko Daniel na ikaw ang napili ng punong baylan para mangalaga rito. Ano Itay? Mukhang malaking gampanin yan.
At hindi rin ho basta-basta. Paano na lang ho yung trabaho ko sa bayan at ang pangarap ko para sa inyo? Kaya nga ho nagpumilit akong mag-aral, di ba? Para magkaroon ng magandang trabaho at maiahon sa hirap ang buhay natin. Wala tayong magagawa na kung ikaw mapili ng punong baylan. Ito'y nasa ating tradisyon na hindi mo maaaring tanggihan. Bahala na ho, Itay, kung ano pang mapag-usapan namin ng punong baylan. Lumipat silang tatlo sa kabilang kubo, kung saan doon mamamalagi ang kanilang bisita sa ilang araw nitong pananatili sa kanilang lugar. Napaka-presko naman dito, Daniel. Ang sarap ng simoy ng hangin. Yun nga lang, wala talagang kuryente. At wala tayong mapaglilibangan dito. Kahit man lamang basketball court, wala akong makita. Reklamador ka talaga, Ramon. Tayo na nga pinapatira dito eh. Sambit na wika iyon ni Goryo kay Ramon. Kayong dalawa talaga. Salat man kami sa kagamitan dito. Pero mamayang gabi, makikita nyo kung gaano kasaya ang mga taong naninirahan dito sa aming sityo. Nagsisiga sila ng apoy at kung nakikita nyo ang malawak na espasyong yon, bata man o matanda, makikita nyo magsisipagsayawan sa gitna. Isang gitara lang ay masayang masaya na ang mga tao rito. Pagsapit ng dilim, nasipat ng dalawa na nag-iipon-ipon ng mga tao sa may espasyo kung saan itinuro ni Daniel na magsisipagsiga na sila ng apoy. Habang si Goryo at Ramon ay nakadapa lamang sa may sahig na kawayan na pinapanood ang ginagawa ng mga katutubo. Oy, kayong dalawa riyan, lumabas na nga kayo rito sa may kubo. Magsisigarin tayo ng apoy doon para makiraos ng kasiyahan. Pag-iimbit ang wika ni Daniel sa dalawa niyang kaibigan. Pwede bang dito na lang ako, Daniel? Ang sakit pa kasi ng katawan ko eh. Gawa ng paglalakad natin kanina. Sobrang layo kasi. Ito namang si Ramon. Nagpunta tayo rito para mag-relax at syempre para makisaya na rin. Galit na wika pa ni Goryo kay Ramon habang patuloy pa rin itong nakadapa. Tama si Goryo, Ramon. Minsan lang kayo mapunta rito kaya sulitin nyo na. Muling paanyaya iyon ni Daniel sa dalawa habang kanina pa itong naghihintay sa may pintuan na nakatayo. Sige na nga, titiisin ko na lang ang sakit ng katawan ko. Pati na rin ang sakit ng talampakan ko. Lumabas na ang tatlo patungo sa may espasyo kung saan unti-unting nagliliwanag dahil sa apoy. Pagdating nila roon sa malawak na espasyo, nakita ni Goryo at Ramon na nandoon din ang dalawang magandang kapatid ni Daniel. Habang ang ibang mga kalalakihan at kababaihan, sumasayaw ang mga iyon sa gitna habang ang iba naman ay nakaupo lamang. Sambit na wika pa ni Goryo kay Daniel. Daniel naman, dapat pala kanina mo pa kami niyaya ni Ramon dito. Ang saya pala dito, no? Araw-araw ganito kasaya rito sa aming lugar. Kaya nga hindi namin kailangan ng makabagong teknolohiya para lang sumaya. Gitara at tambulang na kawayan. Sapat na sa amin yun. Kaya pala may mga kakaiba kang pamamaraan na ginagawa sa iyong silid kapag nandoon tayo sa may bayan. Dahil dala-dala mo pa rin yung mga kinamulatan mo rito. Sabat na wika ni Ramon habang tuwang-tuwa na nanonood sa pagsayaw ng dalawang kapatid ni Daniel. Siya nga pala, maiwan ko muna kayong dalawa rito ha. Kinakailangan ko nga palang magtungo kay Punong Baylan na kanina pang naghihintay sa akin. Sige lang, Daniel, okay lang kami rito. Manunood lang kaming dalawa ni Goryo. Kahit na nga mamaya ka na bumalik, okay lang sa aming dalawa eh. Tugong wika ni Ramon kay Daniel na para bang tuwang-tuwa pa sa pag-alis nito. Oy, kayong dalawa, babalik din kaagad ako. Ayusin niyo yung mga mata niyo dyan ha. Si Daniel naman oo, wala naman kaming makikita rito eh. Sa haba-haba naman ang pananamit ng mga naninirahan dito. Mabuti na yung alam ninyong dalawa. Sige at pupunta na muna ako sa tahanan ni Punong Baylan. Naglakad na si Daniel papalayo sa nagkukumpulang mga taong yun. Hanggang sa pumasok ito sa isang tahanan kung saan nandoon ang sinasabing Punong Baylan. Punong Baylan? Punong Baylan, si Daniel po ito. Pinapatawag niyo raw po ko, sabi ni Itay. O ikaw pala yan, Daniel. Mabuti naman at nakabalik ka na. Pasok ka rito sa loob ng bahay. Maupo ka muna rito. Dahan-dahang pumasok si Daniel sa tahanan ng Punong Baylan habang may iba't ibang halamang nakasabit roon at ang iba naman ay nakalagay sa bote at garapon. 100 taon na nga palang edad ng kanilang Punong Baylan, subalit nananatili pa rin itong malakas. Nagtungo ito sa kanyang silid
at maya-maya pa sa kanyang paglabas habang hawak-hawak ng kanyang dalawang kamay ang sagradong kampilan. Nakataas iyon na animoy ingat na ingat sa kanyang pagdadala habang nakabalot sa pulang tela. At sa mga oras naman na iyon ay dobling kaba ang nararamdaman ni Daniel na hindi niya naman maipaliwanag. Bulong na wika pa niya sa kanyang isipan. Ito na siguro yung sinasabi sa akin ni Itay. Hindi ko alam gagawin ko. Kung tatanggihan ko ba si Punong Baylan o tatanggapin ko ang alok niya. Bahala na nga. Alam mo naman siguro kung ano ang hawak ko, Daniel. Masinsinan kitang kakausapin ngayon. At kinakailangan ko ang tunay na sagot mo. Hindi yung napipilitan ka lang. Alam kong kinakabahan ka ngayon dahil sa laki ng obligasyon na nakaatang sa kampilang ito. Subalit wala akong ibang napipisil kung di ikaw ang maaaring pagkatiwalaan at magtangan ito na mayroong busilak na kalooban. Tama ang narinig mo, Daniel. Ikaw lamang ang nag-iisang napili kong humalili sa akin balang araw. Punong Baylan, sa totoo lang hindi ko alam kung ano yung pakiramdam ko ngayon. Kung natutuwa ba ako dahil ako ang napili mo o kinakabahan ako dahil sa laki ng obligasyon. Isa pa ho, alam nyo naman siguro na mataas ang pangarap ko para sa pamilya ko. Kaya nga mas pinili kong mamuhay sa kapatagan. Sambit na wika ni Daniel sa kanilang Punong Baylan habang pinagpapawisan nito na hindi malaman kung ano ang gagawin. Muling wika pa sa kanya ng matanda. Nauunawaan kita, Daniel. Sa kadahilan ng ganyan din ang pakiramdam ko noon. Na para bang hindi ako karapat-dapat para sa posisyong ito. At ni kahit na isang beses ay hindi ko inisip na magiging Punong Baylan ako. Napakarami namin noong pinagpilian. Subalit ako ang kinausap ng aming Punong Baylan na magtanga ng sagradong kampilang ito at panghawakan ng ating lugar. Hindi mo naman siguro malilimutan kahit nabubwit ka pa noon nang sinalakay tayo rito ng mga aswang at sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha nila ang iyong kakambal na si Antonio. Subalit ayon sa mga diwatang gabay, buhay pa rin ang iyong kapatid na nasa pangangalaga ng mga aswang. Punong Baylan, maaari ho ba na pag-isipan ko muna ito? At kung maaari lang ho ay kausapin nyo rin ho ang aking mga magulang upang makuha ko rin ho ang kanilang panig. Kung karapat dapat ba akong maging Punong Baylan balang araw o ipagpatuloy ko na lamang ang aking pamumuhay sa kapatagan. Napabuntong hininga na lamang ang kanilang Punong Baylan habang patuloy itong nag-iisip na hawak-hawak ang kampilan. Muling tumayo ang matanda sa kanyang kinauupuan at naglakad papasok sa kanyang silid habang marahang daladala ang kampilan. At sa muli nitong paglabas ay wala na itong bitbit na iniwan na ang kampilan sa sagrado nitong pinaglalagyan. Pagbibigyan kita ngayon, subalit kinabukasan ng umaga kinakailangan nakapagdesisyon ka na at isama mo ang iyong pamilya rito upang mag-alay tayo ng baboy sa diwata ng Babaylan at kilalanin ka ng mga diwata bilang nangangalaga sa kampilan. Mahabang oras nang ibinigay ko sa iyo at nang tuluyan ka namang makapag-isip ng tama. Sambit na wika naman ito sa matanda nang. Maraming salamat Punong Baylan at sana naman ho ay hindi sumama ang loob niyo sa akin kinabukasan kung ano man ang aking mapagpasyahan patungkol sa kampilan. Nagpapasalamat ho ako dahil ako ang napili ninyo. Subalit sa ngayon ay pinoproseso pa talaga ng aking isipan kung karapat dapat nga ba akong magtanga ng kampilan. Lalo pat napakalaking obligasyon na pamunuan ng lugar na ito. Maya-maya pa'y nagpaalam na si Daniel at lumabas na sa tahanan ng Punong Baylan na muling nagtungo sa kanyang dalawang kaibigan. Pagdating ni Daniel sa kasiyahan, inabutan niya ang dalawa niyang kaibigan na nag-enjoy at sumasayaw sa gitna habang patuloy na ginagaya ang katutubo nilang pamamaraan sa pagsayaw. Madali siyang naupo sa may lupa habang patuloy na pinapanood si Goryo at Ramon. Malalim ang kanyang iniisip na para bang wala siya sa kanyang sarili sa mga oras na yun. Hanggang sa hindi niya na napansin na lumapit na sa kanyang tabi si Goryo at Ramon. Tinapik ni Ramon si Daniel sa balikat
sa kadahilanang nakatulala na ito na nakatitig lamang sa mga sumasayaw. Oy Daniel, ano bang nangyayari sa'yo? Parang napakalalim naman yata ng iniisip mo ngayon. Mas malalim pa ba yan sa balon? Nanggaling ka lang sa punong baylan ninyo. Pagbalik mo nagkaganyan ka na. Sambit na wika iyon ni Ramon na may kasamang malakas na tapik sa balikat nito. Aray ko naman Ramon, napakalakas nun ah. Tama lang yan para magising ka. Ano bang nangyari sa pagpunta mo ron? Hindi nyo maunawaan kung ipapaliwanag ko sa inyo. Sa kadahilanang hindi kayo kabilang sa aming tradisyon. Ganoon ba? Sige, ikaw rin. Malay mo may tulong kami sa iyo. Kahit na nga ba kunting advice lang may maibigay kami sa iyo. Para mabawasan man lang yung iniisip mo. Siya nga naman Daniel, ano pang silbi ng pagiging magkaibigan natin kung hindi mo naman sasabihin sa amin? Basta, maunawaan nyo rin yon. 3 araw naman tayong mananatili rito eh. Sige na nga ikaw ang bahala. Hindi ka na namin kukulitin. Daniel, baka pwede na tayong kumain. Nakakaramdam na rin ako ng gutom eh. Kanina pa kasi kami sumasayaw rito. Tara at magtungo na tayo sa bahay. Siguradong may pagkain na doon. Naglakad na silang patungo sa tahanan. Habang kasama na rin ni Daniel ang 2 niyang kapatid na babae. Sakto naman sa kanilang pagdating. Naghahain na ng pagkain ng kanyang inay at itay upang sabay-sabay na silang kumain ng gabihan. Sambit na wika pa ng kanyang inay habang patuloy na inilalapag ang mga plato sa mesa. Mabuti naman at bumalik na kayo. Halina't kumain na tayo. Salamat po inay sa paghanda sa amin ng pagkain. Mukhang masarap na gulay na naman ang ulam natin ito. Nakakamiss na ulam ito dito sa bukid eh. O kayong dalawa, ano pang hinihintay ninyo? Upo na sa mesa. Nanumbalik ang sigla ni Daniel sa mga oras na yon habang patuloy silang kumakain. Subalit maya-maya lang nang matapos silang kumain ng gabihan habang naghuhugas ng plato ang 2 niyang kapatid na babae. Samantalang si Goryo at Ramon ay nagtungo na sa kubo upang makapagpahinga. Marahan siyang lumapit sa kanyang itay habang nakaupo ito sa upuang yari sa kahoy. Mahinahon niya itong kinausap patungkol sa sinabi sa kanya ng punong baylan. At ang naging sagot lang naman sa kanya ng kanyang itay habang nagniningning ang mga mata nito sa kanyang sinabi. Tama ang pahiwatig sa akin ng diwata sa aking panaginip anak na ikaw nga ang napili ng punong baylan upang mamuno sa lugar nating ito at hawakan ng sagradong kampilan. Hindi mahalaga sa amin ang material na bagay Daniel. Para sa amin ang inay mo at mga kapatid mo. Masaya kaming pamunuan mo ang lugar nating ito. Lalo pat may nagbabadya na namang panganib. Matanda na si punong baylan para harapin ang mga yon. At sa tingin ko ay, ito na ang tamang oras para ikaw na ang humarap sa kanila. At huwag mong kalilimutan Daniel, na kaya nawala ang kakambal mo dahil sa pagsalakay at panggagambala ng mga aswang noon dito sa ating lugar. Ibig sabihin niyo ba tay, pumapayag kayo na tanggapin ko ang kampilan at pamunuan ang lugar na ito? Tama ka Daniel, ikaw ang napili ng punong babaylan at masaya kami para sa iyo anak. Kaya naman wag mo nang tanggihan ang inaalok sa iyo ng punong baylan. Daglian silang nag-usap-usap na pamilya kasama ang kanyang 2 kapatid. At katulad ng paniniwala ng kanyang itay, nagkatugma-tugma ang opinyon ng lahat. Natanggapin ni Daniel ang alok sa kanya ng babaylan. Hanggang sa nakapagpasya na nga siya ng gabing iyon na panghawakan ng kampilan, gayon na rin ang kanilang lugar. At nang matapos na nga nilang makapag-usap-usap, nagtungo na si Daniel sa kanilang kubo upang samahan doon sa pagtulog si Goryo at Ramon. Ngunit dinatnan niya si Ramon na nakaupo lamang sa labas habang nagsisindi ng sigarilyo. Sambit na wika pa ni Daniel ng, "Anong ginagawa mo dyan Ramon? Pwede ka nang pumasok sa loob. Siya nga pala hindi ko nasabi sa inyong dalawa na delikado nang tumambay sa labas ng tahanan kapag ganitong oras na ng gabi." Bakit naman Daniel? Napakasarap magpahangin dito eh. Sige na, maya-maya papasok na rin ako. Nandyan siguro humihilik na eh. Naunahan ako sa pagtulog. Pinapakaingay naman ang bibig kaya hindi rin ako makatulog dahil sa kanya. Halika na, huwag ka nang magtagal dyan. Mamaya yan kung ano pang mangyari sa'yo. Mapagalitan pa ako ni Inay at Itay dahil sa kakulitan mo. Ano ba kasing meron Daniel? At pinipilit mo naman akong pumasok sa loob. Ang sarap-sarap ng pagkakaupo ko rito eh. Parang gusto ko nga dito na lang matulog. Bahala ka. Kapag kinuha ka ng mga aswang dyan, wag na wag mo akong sisisihin.
Ano? Aswang? Pati ba naman ikaw, Daniel? Nagpapaniwala sa mga yan? Ilang taon na akong nabubuhay rito sa mundo. Hanggang ngayon hindi naman ako nakakakita niyan. At kahit mga manggagamot hindi naman ako naniniwala. Laki ako sa bayan. At wala naman ako nakikitang aswang doon. Kaya madalas din ako nagpapagamot sa ospital at hindi sa mga albularyo. Bahala ka dyan. Ang tigas talaga ng ulo mo, Ramon. Pinabayaan na lamang iyon ni Daniel habang nananatili pa rin si Ramon sa labas na sa ikalawang pagkakataon ay muling nagsindi ng sigarilyo. Humiga na si Daniel malapit kay Goryo. Subalit hindi rin ito mapakali na kanina pang sinusulyap-sulyapan itong si Ramon. At dahil na rin sa nararamdamang pagod sa kanyang katawan, bahagya rin siyang napaidlip nang maalimpungatan siyang may naririnig na umaangil. At noong una nga ang akala niyang hilik lamang iyon ni Goryo, subalit unti-unti niyang pinakikiramdaman na kakaiba iyon hanggang sa may maamoy siyang umaalingasaw. Mabilis na napatayo itong si Daniel sa kanyang pagkakahiga sa kadahilanang muling bumalik sa kanyang alaala na ang ganoong amoy ay nanggagaling sa aswang na noon ay kumuha sa kanyang kakambal. Dali-dali siyang nagtungo kay Ramon, subalit wala na ito sa kanyang kinaupuan at ang pag-angil na kanyang naririnig, pati na rin ang umaalingasaw na amoy, bigla na lamang itong nawala na para bang mabilis na lumayo. Nagmamadali siyang ginising si Goryo na masarap ang pagkakaimbing upang hanapin nila itong si Ramon kung saan na nga ba ito nagtungo. Goryo, gumising ka. Nawawala si Ramon. Samahan mo ako, baka nandyan lang sa paligid yun. O baka nagkubli sa masukal na gubat. Ano ba yan, Daniel? Ang sarap ng pagkakatulog ko eh. Pabayaan na natin yan si Ramon. Hindi naman na bata yan. Sigurado ako nagpapahangin lang yan dyan sa paligid. Ay nako, hindi rin maaasahan ang isang ito. Ako na nga lang maghanap kay Ramon. Kinuha ni Daniel ang lamparang nakasabit at dali-daling nagtungo sa masukal na gubat. Habang pinakikiramdaman ang presensya ni Ramon na para bang nakakubli lamang ito sa paligid. May daladala na rin siya noong isang sibat na kawayan na madalas namang meron ang bawat kubo roon bilang paghahanda sa mga maaaring pagsalakay. Hindi naman makahingi ng tulong si Daniel sa kanyang mga magulang sa kadahilanang siguradong pagagalitan siya ng kanyang inay at itay at maaaring siya pa ang sisihin sa nangyari. Habang dahan-dahang pinapasok ni Daniel ang kagubatan, nararamdaman niya ang pagtayo ng mga balahibo sa kanyang braso dahil na rin sa sobrang dilim doon na para bang ang pakiramdam niya ay pumapasok siya sa kuta ng mababangis na hayop. Maya-maya pa nagulat na lamang si Daniel nang biglang may humawak sa kanyang hita at tumihingi ito ng tulong. Daniel, ikaw ba yan? Si Ramon ito, Daniel. Anong ginagawa mo dyan, Ramon? Bakit nakakubli ka sa masukal na damuhang ito? Mamaya na ako magpapaliwanag sa'yo. Bumalik na tayo sa kubo. Ramdam ni Daniel ang takot ni Ramon dahil sa nanginginig na kamay nito at katawan. Muli nilang binaktas ang daan patungo sa kubo. Habang nakaambang pa rin ang daladalang kawayan na sibat ni Daniel kung sakaling salakayin man sila ng nilalang sa madilim na kagubatang yun. At sa kanilang ang muling pagbalik, isinalaysay ni Ramon kay Daniel ang isang malaking aso umano na may matatalim na pangil habang may dalawang namumulang mata at tumutulo ang laway na nanggagaling sa kanyang bibig. Naniniwala na ako, Daniel. Natotoo nga ang aswang. Sa kadahilanang hindi pangkaraniwan yung asong nakita ko kanina. Napakalaki niya, kaya imbis na tumakbo ko papasok rito, napatakbo akong papalayo. Pakiramdam ko kanina pa akong sumisigaw eh. Pero parang walang lumalabas na boses sa akin. Kaya siguradong hindi niyo ako narinig. Pagsasalaysay ng wika ni Ramon habang patuloy pa ring pumapatak ang pawis sa kanyang mukha dahil sa sobrang nararamdamang takot. Habang itong si Goryo ay nananatiling natutulog na walang pakialam sa nangyari. Sinasabi ko naman sa iyo, Ramon, di ba? Magkaiba ang kapatagan na kinagisnan mo at iba rin dito sa bukid. May mga pangyayari dito na mahirap ipaliwanag sa mga naninirahan sa kapatagan. Kaya kung ayaw mo pang maniwala, maaaring mangyari uli yan sa iyo. At baka hindi lang yan ang sapitin mo. Maaaring hindi ka na makabalik rito at hindi ka na namin makita pa.
Kinabukasan ng umaga sa kanilang pagising, kumuha ng kape si Daniel sa kanilang tahanan at dinala iyon sa kanilang kubo. Etong mainit pang kape. Magalmusal muna tayo. May mga kamuting kahoy din akong daladala. Ipinagluto tayo ng dalawa kong kapatid. Para sa atin daw ito eh. Kamusta ka na nga pala, Ramon? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Maayos na rin naman kahit papano, Daniel. Pero yung figura ng aso kagabi, nakatatak pa rin sa utak ko. Hindi ko makakalimutan ang itsura ng mukha niya. Pati na rin ang dalawang naghahaba ang pangil nito. Nakamuntika na akong masaklam. Sabat na wika naman ni Goryo sa pinag-uusapan ng dalawa. Anong aso ang sinasabi mo, Ramon? Na naghinip ka ba kagabi? Hindi lang panaginip. Totoo, na hindi mo man lang sinamahan si Daniel sa paghahanap sa akin. Ano bang malay ko sa pinagagagawa mo kagabi? Napakasarap ng pagkakahimbing ko. Bakit ba? Ano ba yung asong sinasabi mo? Huwag nyo na lamang sanang maikwento ito kay Naya Titay. Dahil siguradong mapapagalitan ako. Dahil na rin sa katigasan ng ulo nitong si Ramon. Bakit ba kasi? Ano bang nangyari? Mag-iingat kayo sa lugar naming ito. Sa kadahilanang may mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Inatake ng aswang kagabi si Ramon. Mabuti na lamang at mabilis na nakatakbo ito. Dahil kung hindi, malamang ay pinagpepiestahan na ng mga yon ang katawan mo. Ano? Aswang? Totoo ba yan? Totoo sila, Goryo. Huwag ka nang kumontra sa sasabihin ko. Ako mismo ang nakasaksi kagabi. At kung ayaw mong maniwala sa akin, dyan ka sa labas mamayang gabi matulog. Nakakatawa naman kayong dalawa. Sa comics ko lang nababasa yan eh. Isang malaking kalokohan. Isa ka pa, Goryo. Maniwala ka sa sinabi sa'yo ni Ramon. Wala namang masamang maniwala, di ba? Para makapag-ingat ka. Siya nga pala. Maiwan ko muna uli kayo rito sa kubo ha. Sasamahan kasi ako ni Naya Titay. Babalik kami sa tahanan ni Punong Baylan. At sa pagkakataong ito ay may daladala kaming baboy. Ano namang gagawin niyo sa baboy, Daniel? Ang sabi sa akin ng Punong Baylan, gagamitin daw namin yon bilang alay sa mga diwata. Diwata? Kakaiba talaga ang lugar na ito. O Ramon, tama ang narinig mo. Iaalay namin yon sa diwatang tagapagbantay. Sige na, pumunta ka na ron. Hindi naman namin maunawaan ang sinasabi mo eh. Muling bumalik si Daniel sa kanilang tahanan. Kumuha ng isang alaga nilang baboy ramo habang buhat-buhat itong patungo sa tahanan ng kanilang Punong Baylan. Nakasunod naman sa kanyang likuran ng kanyang Inaya Titay, pati na rin ang dalawang dalagang kapatid nito. At sa muli niya ngang pagbabalik roon, nakangiti silang sinalubong ng matandang babaylan habang nagwiwika ito ng, Mabuti naman at napagpasyahan mo na, Daniel. Natanggapin ang sagradong kampilan at pamunuan ng lugar nating ito. Ilagay mo ang baboy ramo roon sa 3 tipak na bato at doon natin iaalay ang kanyang dugo upang sunugin din ang buong katawan nito at ialay sa kadiwataan na nangangalaga sa kampilan pati na rin dito sa ating kalikasan. Maraming salamat sa pagdalaw ng iyong pamilya sa seremonyang ito at mamayang hapon sa pagdiriwang. Ako mismo ang maghahayag sa ating nasasakupan na ikaw na ang nangangalaga sa kampilan at ikaw na rin ang mamumuno sa ating lugar sa kadahilanang hindi na kinakaya ng aking katawan. 100 taon na akong nabubuhay rito sa mundo, kaya siguro naman ay kinakailangan ko nang ipasa sa iyo ang lahat ng ito. matapos isagawa ang seremonya ng pag-aalay, pinapasok ng matanda sa loob ng kanyang silid si Daniel at ipinasa sa kanya ang mga itinatago pa nitong lihim patungkol sa iba pang mga kakayanan nito. Maya-maya pa'y napasigaw siya hanggang sa tuluyan itong nawala ng malay. Muling lumabas ang matanda sa kanyang silid at sa mga oras na yon ay mas lalong bumagsak ang kanyang katawan na para bang mas lalo itong tumanda habang naglalakad na nangihina. Sambit ng wika pa ng itay ni Daniel. Ano hong nangyari sa inyo, Punong Baylan? Bakit parang mas lalo kang tumanda? At nasaan ho ang aking anak? Narinig ko siyang napasigaw. Ano ho bang nangyari sa kanya? Huwag mo siyang alalahanin. Nasa maayos siyang kalagayan. Naglalakbay ngayon ang kanyang diwa at siguradong kasama siya ngayon ng mga diwatang gabay. Maya-maya lamang ay magigising na rin siya at siya na ang bahalang magsiwalat sa inyo ng kanyang karanasan sa kabilang mundo. Ipinasa ko na sa kanya ang lahat ng aking kakayanan at magmula sa araw na ito, siya na ang mamumuno sa ating lugar. Alalayan ko na ho kayo, Punong Baylan.
Dahan-dahang iniupo ng itay ni Daniel ang matanda habang nagmamadali namang kumuha ng tubig ang kanyang dalagang anak upang ipainom sa kanilang punong baylan. Itay, narito po ang tubig. Ipainom na po muna ninyo sa kanya. Kinuha ng itay ni Daniel ang daladalang tubig ng kanyang anak at madaling ipinainom ito sa matanda. Maraming salamat sa inyo at pinagkalooban kayo ng anak ng mga diwata na tulad ni Daniel. Hindi siya pangkaraniwang tao. Balang araw ay makikita ninyo ang tunay niyang kakayanan. Subalit muli silang magtatagpo ng kanyang kakambal. At sana ay huwag kayong magugulat sa kadahilanang nasa panig na ito ng itim na kapangyarihan. At si Daniel lamang ang may kakayanan upang kalabanin ang kanyang kakambal. Nanatili lamang sa tahanan ng punong bayla ng pamilya ni Daniel habang inihintay siyang magkaroon ng malay. Mga bandang 4:00 na iyon ng hapon nang lumabas si Daniel sa silid ng matanda. Sambit na wika pa nito nang makita ang kanyang pamilya, pati na rin ang kanilang punong baylan. Ano hong nangyari sa kanya, itay? Bakit to parang nanghihina ang punong baylan? Tugong wika naman ang kanyang itay. Ipinasa niya na sa iyo, anak, ang lahat ng kanyang kakayanan. Kaya ngayon ay lubusan naman ang panghihina ng kanyang katawan. Siya nga pala, anak, ilang oras ka rin kasing walang malay. Dito na kami kumain sa tahanan ng punong baylan at tinatiran ko na rin ang pagkain ng mga kaibigan mo. Marami hong salamat, itay. Ang sabi ho sa akin kanina ng punong baylan, kinakailangan ho namin mamayang magpunta sa kasiyahan. Pero mukhang hindi nakakayanin ng kanyang katawan. Kaya ako na lamang mamayang magsisiwalat sa ating nasasakupan ang patungkol sa pagpapasa sa akin ng kampilan at pamumuno dito sa ating lugar. Matapos magsalita ni Daniel, narinig nila ang tinig ng matanda habang nagwiwika ito sa kanila ng, Kaya pa ng katawan ko, iho. Kinakailangan mo lamang akong alalayan mamaya upang magtungo tayo doon sa espasyo at ako mismo ang magpapakilala sa iyo sa kanila bilang bagong namumuno sa ating lugar at nagtatanga ng kampilan. Kayo ho ang bahala, punong baylan. Nandirito lamang ho ako para alalayan ka at huwag niyong alalahanin ang ating nasasakupan. Bilang napili ninyo at ng mga diwatang gabay, pangangalagaan ko ho ang ating lugar. Lalong-lalo na sa mga nilalang na paulit-ulit na nanggagambala sa atin. Maya-maya nga unti-unti nang nagdidilim at ang mga tao sa kanilang nasasakupan ay isa-isa nang nagpupunta sa espasyo upang doon ay magkaisa at magsindi ng apoy. Nasipat si Daniel ang dalawa niyang kaibigan habang dahan-dahan itong naglalakad na inaalalayan ng kanilang punong baylan. Sambit na wika pa ni Goryo kay Daniel. Daniel, maaari ba kaming sumama sa inyong pagdiriwang? Oo naman, mga bisita namin kayo at kahit sino mang mapadpad sa aming lugar ay tinuturing naming kaanib sa aming kultura. Sumunod na lamang si Goryo at Ramon sa kanilang paglalakad hanggang sa muli silang makarating sa espasyo kung saan ilalahad ng matanda ang patungkol sa pamumuno ni Daniel. Maya-maya pa'y sabay-sabay na nagsindi ng apoy ang mga tao roon at unti-unting nagliwanag ang paligid at dahan-dahan namang nagtungo ang matanda sa gitna nito. Hindi na nagaksaya ng oras ang punong baylan hanggang sa nagsalita na ito ng, Napapansin niyo ba ang taong umaalalay sa akin ngayon? Hawak-hawak niya na ang kampilan. Bilang pahiwatig na siya ang aking pinili. Gayon na rin ang mga diwatang gabay upang siya ang mamuno sa ating lugar. Pagkatiwalaan ninyo si Daniel sa kadahilanang sa henerasyong ito, siya ang may sapat na kakayanan at kapangyarihan upang harapin ang mga lapastanga ng aswang na patuloy pa ring nanggagambala rito sa ating lugar. Sumang-ayon naman ang lahat ng mga tao roon at nakiisa sa pagpapasya ng kanilang punong baylan na ipagkatiwala na kay Daniel ang pamumuno sa kanilang lugar. Maya-maya pa ay tumunog na ang tambol at patuloy nang nagsipagsayawan ng mga katutubo upang ipagdiwang ang bagong namumuno sa kanilang samahan. Muli nang inihatid ni Daniel ang matandang punong baylan sa kanyang tahanan. Sinamahan naman siya ni Goryo at Ramon, subalit napakaraming tanong na tumatakbo sa kanilang isipan. Kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa ilang oras na pagkawala lamang ni Daniel. Pag-aalinlangang tanong pa ni Ramon habang patuloy silang naglalakad. Daniel,
Huwag mo sanang mamasamain. Ikaw na ba talagang humalili sa inyong punong baylan? At papaanong nangyari yon? Napakabata mo pa para pamunuan ng lugar na ito. Ano naman ang kakayanan mo? Sa totoo lang, Goryo at Ramon, kahit naman ako ay nabigla rin. Hindi ko inaasahan ang lahat ng ito. At ni hindi man lamang sumagi sa aking isipan na pamumunuan ko ang lugar na ito. Subalit nandirito na ito, ipinasa sa akin ng punong baylan ang lahat ng kanyang kakayanan. At nakausap ko rin ang mga diwata. Magmula nang mawalan ako ng malay kanina. Napakagandang paraiso ang pinuntahan namin. At doon ay nagkaisa rin sila para suportahan ako. Ang lahat ng kadiwataan na nangangalaga sa kalikasan. May mga ibinigay rin silang mutya sa akin. Maliban pa sa ipinagkaloob sa akin ng punong baylan. Kakaiba ang pakiramdam ko ngayon na hindi ko kayang maipaliwanag sa inyong dalawa. Lalo na kapag hawak-hawak ko ang sagradong kampilang ito na patuloy na nangungusap sa aking isipan. At ngayon ay bilang namumuno rito, malaking obligasyon ang kinakaharap ko upang mapanatiling tahimik ang aming lugar. Ngayon kahit papano, Daniel, ay nauunawaan ka na namin. Malaking obligasyon nga ang nakaatang sa iyong balikat. Subalit alam namin kaya mo yan bilang nasa lahi ng dugong babaylan. Sambit na wika iyon ni Goryo kay Daniel. At nang maihatid na nga nila ang punong baylan, ipinaghanda pa nila ito ng pagkain. Hanggang sa maya-maya ay umalis na rin sila roon. Muli silang bumalik sa kasiyahan habang patuloy nilang pinapanood ang liwanag ng apoy. Sa mga oras na iyon ay tambol lamang at gitara ang kanilang naririnig. Pati na rin ang ingay ng mga kuliglig sa paligid ng lugar habang patuloy na nakangiti ang mga tao at nagsasaya. Parang walang katapusang kasiyahan dito sa inyo, Daniel. Kahit na nga ba walang handang pagkain at alak, patuloy pa rin nagsasaya ang mga tao rito. Ganyan lang ba kababaw ang kaligayahan ninyo? Hindi naman mahalaga sa amin kung ano man ang mga nakalapag dyan. Kung may pagkain man o alak. Dahil tulad naming katutubo na namumuhay rito sa bukid na malayo sa kabiasnan. Masaya kaming kinagisna ng pamamarang ito na magpanggang sa ngayon ay patuloy pa rin naming pinangangalagaan ng kultura. Halik kayo sa tahanan at siguradong nakapaghain na ng pagkain si Inay at Itay. Naglakad silang patungo sa bahay nila Daniel at sa pagdating nga nila sa may pintuan, napansin nila ang kakaibang bulaklak na tumutubo sa gilid ng pintuan. Ang bulaklak na iyon ay tinatawag na waling-waling. Bulaklak na pinangangalagaan ng mga diwata na ang ibig sabihin ay nasa tahanan na nila ang presensya ng mga ito. Inay, Itay, tingnan niyo po ang bulaklak na ito. Ang bulaklak ng mga kadiwataan. Nandirito na po sila sa ating tahanan ngayon. Wag na wag niyo ho itong pipitasin. Pabayaan niyo lamang silang malanta ng kusa. Sa kadailanang ang mga diwata na ang bahalang mga laga sa mga ito. Sambit ng wika pa ni Ramon. Kakaiba nga ang bulaklak na ito, Daniel. Na para bang hugis ng damit ng diwata. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Pabayaan mo na muna yan dyan, Ramon. May mga diwatang nagbabantay dyan. Halika na't kumain na muna tayo. Dahil sa katuwaang nadarama ng mga magulang ni Daniel sa paghalili nito sa kanilang dating punong baylan, naghanda sila ng ilang masasarap na pagkain at nagkatay rin ng manok para sa kanilang pamilya. Sabay-sabay nilang pinagsaluan ng lahat ng yon. Subalit nang matapos pa lamang silang kumain, bandang 8:30 pa lamang yon ng gabi, nang marinig nila ang mga taong nagkakagulo sa labas ng tahanan. Yun yung mga nandoon sa may espasyo na magpanggang sa mga oras na yon ay nagkakaroon pa rin ng kasiyahan. Nagmamadaling tumakbo sa kanilang pintuan ng isang babae. Habang nagwiwika ito ng, Punong baylan, tulungan niyo po kami. Sinalakay po tayo. Hindi na nasabi ng babae kung ano ang sumalakay sa kanila sa mga oras na yun. Basta ang mahalaga sa kanya ay nakahingi siya ng tulong sa kanilang bagong punong baylan upang sakluluhan ang iilang nandoon sa pagdiriwang. Nagmamadaling kinuha ni Daniel ang kanyang kampilan na nandoon sa may altar kung saan niya pang samantalang inilagay sa kanilang silid. Sambit na wika pa ni Ramon at Goryo. Daniel, kailangan mo bang tulong namin? Siya nga, Daniel, magsabi ka lang, baka may maaari kaming may tulong sa iyo. Tugong wika naman ni Daniel sa dalawa. Hindi na, kayang-kaya ko to. Para saan pa ang kakayanan ay pinagkalob sa akin ng punong baylan?
kung hindi ko kayang harapin ng mag-isa ang mga nilalang na ito. Anak, mag-iingat ka. Pahabol na wika ng kanyang itay. Nagmamadali nang lumabas ng pintuan si Daniel habang ang direksyon nito ay patungo sa espasyo kung saan ginaganap ang kasiyahan. Subalit ni isang tao ay wala na siyang masipatron sa kanyang pagdating at pawang mga kahol na lamang ng aso ang kanyang naririnig. Nakasarado na rin ang mga bintana ng tahanan dahil na rin sa nararamdamang takot ng mga taong naninirahan doon. Pabulong na wika pa ni Daniel habang hinahanap ang mga nilalang. Lumabas na kayo, mga peste sa aming lugar. Subukan ninyo ngayon ang lakas ko. Tingnan lang natin kung hanggang saan kayo pupulutin. Maya-maya pa ay may isang lalaking naglakas loob. Lumapit ito sa kanya upang sabihin kung nasa saan ang nanggugulo sa kanilang lugar. Daniel, doon sila tumakbo sa masukal na damuhang yun. Nasa 6 silang magkakasama. Mabuti na nga lang at nakatakbo kaming lahat dito. Mag-iingat ka Daniel dahil hindi sila pangkaraniwang nilalang. Noong una ang akala namin ay naligaw lamang sila rito sa ating bukid dahil nasa anyong tao pa sila. Subalit kinalaunan ay naging aso. Malalaking aso Daniel. Salamat. Bumalik ka na sa iyong tahanan at huwag mong kakalimutang isarado ang inyong pintuan. Ako nang bahala rito. Kumuha si Daniel ng siga sa nagliliyab na apoy at muling tinahak ang daan patungo sa masukal na damuhan. Habang hawak-hawak ang kanyang kampilan na kanina pang nakaambang sa kung sino man ang maaaring sumugod sa kanya. May mga bagyang kaluskos siyang nararamdaman habang dahan-dahang tinatahak ang masukal na damuhan. Muling wika pa niya sa mga ito na may kasamang pagbabanta. Kung sino man kayong nandyan sa paligid ko, huwag na kayong magtago sa masukal na damuhang ito. Nandito na naman kayo para gambalain ang nananahimik naming lugar. Tama na ang isa na nakuha ninyo ang aking kakambal at hindi na ako papayag na muling maulit pa iyon sa aming tribo. Subukan ninyong magkamaling lumapit sa akin. Ang bawat isa sa inyo ay mawawala ng buhay. Mas lalong bumilis ang pagkaluskos sa paligid ni Daniel na para bang patuloy silang dumadami roon na nagmamatsyag sa kanya. Subalit sa hindi inaasahan ni Daniel, may 3 nilalang na lumabas na nanggaling sa damuhan at hindi niya makakalimutan ang pagmumukha nito sa kadahilanang yun ng kanyang kapatid. At ang 2 naman na nasa kanyang likuran ay ang nagpakilalang nangalaga sa kanya bilang kanyang mga magulang na nasa lahing aswang na nagkaloob din sa kanya ng pambihirang kakayanan upang makapagpalit anyo. At sa mga oras na iyon sa unang pagkakataon na muli silang nagkita, hindi napigilan ni Daniel ang kanyang luha sa kadahilanang muling bumabalik sa kanyang alaala noong mga bata pa silang laging magkasama bago pa nakuha ang kanyang kakambal. Antonio, bumalik ka na sa bahay. Matagal ka nang inihintay ni Inay at Itay, pati na rin ang 2 nating kapatid. Sana naman ay manumbalik ka na sa dati upang magkasama-sama na tayo. Sa mga oras na iyon ay hindi nagsasalita si Antonio na animoy wala ito sa kanyang sarili. Sambit na wika pa ng nasa likuran ng kanyang kapatid na sa mga oras na iyon ay nasa anyong tao. Huwag ka nang umasa na makukuha mo pa ang iyong kapatid. Nasa ilalim na siya ng aming kapangyarihan. Iminulat namin siya sa kaalamang meron kami at ang lahat ng aming gawain ay ilang taon niya na ring ginagawa. Sa kadahilanang ang kanyang kaluluwa ay nakalagak na rin sa impyerno. Wala na siya ni kahit na isang alaala noon dito sa inyo dahil ang lahat ng iyon ay binura na namin. Anak na ang turing namin sa kanya magmula pa lamang nung una namin siyang makuha rito. Sa kadahilanang hindi kami biniyayaan ng supling at siya na lamang ang niyanggaw namin upang ituring naming anak. Tugong wika naman ni Daniel sa mga nagpapanggap na magulang ng kanyang kapatid. Ibalik niyo na siya sa amin, pakiusap. Kakalimutan na lamang namin ang lahat ng mga nangyari. Ang mahalaga ay maibalik siya sa amin at kaya kong maibalik sa dati ang kanyang memorya sa mga pamamaraan ng aming ritual. Maaari ba yun sa inyo? Pagpapakumbabang pagsusumamo ni Daniel sa mga ito upang maibalik lamang sa kanila ang kanyang kapatid. Nagpapatawa ka ba? Sa ilang taon naming pangangalaga sa kanya, sa tingin mo ibabalik namin siya sa inyo? Kahit na lumuhod ka pa sa harapan namin, hindi mo siya makukuha
Dahil kahit siya mismo ay gusto kang paslangin. Kung hindi kayo madala sa pakiusap, lahat kayo na nandirito ay papaslangin ko, maliban lamang sa aking kapatid. Hindi naasahan ni Daniel na susugurin siya ng kanyang kakambal hanggang sa naging malaking anyong aso ito na kinagat siya sa kanyang braso. Hindi niya naman kayang iwas-iwas ang kanyang kampilan sa kanyang kapatid at tiniis niya ang pagkakakagat nito sa kanyang braso kahit na nga ba patuloy na bumabaon ang mga pangil nito. Maya-maya pa'y may isang kumagat sa kanyang hita. Hindi niya pinalagpas iyon at mabilis ang tinagpas ng kanyang kampilan habang nananatili pa rin nakakagat sa kanyang kaliwang braso ang kanyang kapatid. Kinakausap niya ito habang nanlilisik na kulay pula ang mga mata kahit na nga ba wala na nga ito sa kanyang sarili habang patuloy na ibinabaon ang kanyang pangil sa braso ni Daniel. Kapatid, gumising ka na. Si Daniel ito ang iyong kakambal. Hinihintay ka na ni Inay at Itay. Parang awa mo na, Antonio. Hindi kita maaaring saktan. Mahal na mahal ka namin ng Inay at Itay. Naluluhang wika ni Daniel habang patuloy na tinitingnan ang pagbabagong anyo ng kanyang kapatid. Dahan-dahang bumabalik ang kanyang itsura sa katawang tao hanggang sa kumalas na ito sa kanyang pagkakakagat at muli nang manumbalik sa kanyang tunay na itsura. Nawala ng malay itong si Antonio na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa lupa. Dito ka muna, kapatid. Babalikan kita. Sambit na wika ni Daniel sa kanyang kapatid na walang malay. Ikinagulat naman ng dalawang aswang na nagpanggap na magulang ni Antonio kung papaanong nanumbalik sa dati ang kanilang niyanggaw. Muling wika pa ni Daniel sa mga nilalang habang patuloy pa rin silang nagtataka sa panunumbalik ni Antonio. Nakakalimutan niyo yatang mas malakas ang kapangyarihan ng pagmamahal kaya muling nanumbalik ang aking kapatid. Palibhasa wala kayo noon. Sa kadahilan ng puros pagpaslang at galit lang ang nasa inyong isipan at puso. At bago kayo mamaalam, ipapaalala ko lamang sa inyo na ang aking kapatid na si Antonio ay nasa dugong babaylan na unti-unti niyang pinaglabanan ang lahat na ikinarga niyo sa kanyang katawan nang maramdaman niyang muli na kaming magkasama. Magbabayad kayong lahat ngayon sa ginawa niyo sa kapatid ko. Nagsipagpulasan ang mga aswang na iyon nang makita nila ang pagbabago ni Daniel habang patuloy na nagliliwanag ang katawan nito na sinasaniba ng kadiwataan. Hindi na inaksaya ni Daniel ang pagkakataong iyon. Isa-isang hinabol ang nagsisipagpulasan hanggang sa tuluyan niyang mapaslang ang mga ito. At sa muli niyang pagbabalik sa kanilang tahanan, laking tuwa ng kanyang mga magulang nang muli niyang makuha ang kanyang kakambal na isang dating aswang. Okay mga kaiwaga, napakaganda ng kwentong ito. At sa huli ng kwento, bumalik na rin sa dating kaisipan nitong si Antonio dahil na rin yun sa mga ritual na ginawa ni Daniel at isa pa ay nasa dugo sila ng babaylan. At syempre maraming salamat sa nagpadala ng kwento na itinago natin sa pangalang Daniel. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.